Network Entertainment. Sa underpaid lang yan na pag mas malaki yung payong mo na may, may logo ng bangko, mas malaki pera mo sa loob. Ay, may 1 million to sa bangko. Minsan Oh my God, 100,000 ganun pala. lang. Kaya pala wala akong payong. Paano yung anong itsura ng payong pagka big customer? Malaki. Ay yung yung malalaki, yung Pang car. sa likod ng kotse. Yan. Yes. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal when we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Ito na ang part 2 kung saan kasama natin ang patron saint ng mga manyak, si Tio Bray. Ang gandang tagline nun Di Ngayon ba? ikaw lang nakaisip, patron saint. Paano naging santo yung manyak? Ay di, syempre, sa'yo nagdadasal yung mga manyak. Para makalibre sila, makaisa, di ba? No? Kasi, sabi mo, nung nakarang episode, ikaw nagtrabaho sa BPO companies. Pero may isa silang tagline tagapagligtas daw ng mga tito. Hindi naman lahat ng tito nagdadasal sa iyo. Yan. May mga iba nagdadasal sa kay Tito Mikey. Pwede. Diba? Iba sa ibang tito, di ba? Hindi rin ako naniniwala. Oo. Tago proven ko na Madaming ayaw umamin. Pero yung mga manyak sa iyo. Lahat Especially tito, lahat Nagtatago Yung mga ibang nagpapanggap na malinis. Yan, sa'yo yan. Di ba? Ano ba estilo? Parang ikaw. Ay, Di ba? Talagang malinis ako, pare. Wholesome na wholesome tayo dito. Oo. Isi-share mo naman kung ano yung mga estilo ng mga lalaking nasa call center. Yung mga manyakis. Para makapanligaw or makaisa. Disclaimer lang Oo. Kwento lang sa akin to. Based Okay. on, hindi to ako. Okay? Based on a true story, Na hindi ako. narrated lang by Tio Bray. Oo. Okay? Nakwento lang sa akin to. Oo. Nakita ko na yung mga ginagawa ng mga kasama ko. Okay, sige. Yun na, yung mga TL, mga trainer. Pinapangalanan mo naman di ba? Oo. Operations manager. Oo, yan. Ganyan. Bago namin simulan yan, like and subscribe to the Underpaid Podcast, Yan. Suplado Motors, at sa podcast ni Tio Bray, supportan po natin yung Do You Think at Tio Bray Podcast, even the Importante. YouTube channel ni Tio Bray. Yan. And please subscribe to all my social media accounts. Yan. Okay. So, ano ba yung unang ginagawa ng mga call center guys? Pag naispatan nila, maganda itong Nako. ka-team ko Maganda yung nasa kabilang team. Ito na yung pagkakataon kung kasi against talaga ako dyan Yung mga tiwaling TL. Parang may advocacy ka ata na Oo. ayaw mo ng mga ganyan, no? Against ako Oo. sa mga ganyan, yung pang-aabuso. Sige. Ganyan. Yung mga parang nanliligaw Eto, ng nung subordinates. TL ako, Oo. Kala ko yung TL parang nagmo-motivate ka ng mga ahente. Oo. Medyo nalungkot ako nung nandun ako sa industriya Oo, Nasa dahil, taas, anong nangyari? Kasi yung mga kasama ko doon, especially yung mga, sina Anthony de Los Angeles, Oo. sina, Don Mark Pascual, Leo Herrera, mga ganyan, Arthur Camunayan, ang mga ginagawa nila, operations, may batch na dadating, Oo. tatawag ka agad doon sa training department. Ilan ang maganda dyan? May maganda ba dyan? Sige, ako magsasalita doon sa ako Ikaw magte-train. mag-i-inaugurate. Hindi, may magsasalita ka lang doon para sa operation, bababa ka sa training room, ganyan. Ano yung mga sinasabi ninyo pagka ganyan? Sa operations, ganito, ganyan, ganon. Tapos, siyempre, hugutan na yan pagdating sa, pagka, na sa operations, di ba, nagsa-side by side. Makikita mo, yung mga ibang ahente, nagkukumpulan dun sa isang ahente, nakiki-side by side. Nakita. Kasi nga may tsura. Oo, kasi maganda. Mga ganyan. So, yun yung mga diskarte ng mga, mga, tapos yung mga, kwento lang din sa akin to no isa, sabihin na, di ba, Eastwood, mga bababa, mag-uusap na yan, magka-message na yan, text, magkita na lang tayo sa McDonald's, nakataxi na ako, dadaanan na lang kita. Yung McDonald's doon, onting lakad lang Pag-type niya yung pag-type niya yung babae. Dadaanan ng ganun. Bakit makipagkita yung yung... Alam na yun na. Dediretso na kayo sa nun. Dediretso na kayo sa flower group. Sa mga mot-mot na. Sa Pasig. Ay, kakain na kayo ng pansit. Sa experience ng mga kaibigan mo, saan yung pagkain sa mot-mot na masarap?
Basta yung flower group daw eh. Masarap yung Ito, pagkain. Yung pansit, masarap sabi daw. Nila, sabi nila. Hindi ko nga alam kung magkano eh. Pero... Kung yari, di mo alam eh, no? Pero ito kaya naispatan mo yung yung isang opisina mo sa BPO. Ano yung usually na style? Kinukuha mo yung number? Kinakausap mo? Kinakausap ko. Ayayin mo lumabas? Pero again, at that time, yun nga yung ako, for example, sabi nga lang, hindi ko lang sa alam na booking. Meron akong, dati na time na talagang susulatan mo yung post-it, didikit mo sa stasyon. Lunch tayo, 1 p.m. Dito. Pupunta naman. Pag pumunta, yun na yun. Ibig sabihin, type ka. Oo. Kasi dahil TL ka. Aside dun sa tsaka siyempre, ewan ko yung time na yun, dalawa kami nung kabanda ko kasi. Yung kabanda ko naman at that time, operations manager na. Tapos ako, TL ako. Yun yung, nung huminto ako ng 2014, TL yung huling pwesto na pagstayan ko. So, in a way, alam na tapos yun nga, medyo yung banda namin, medyo sikat na eh. Kasi ang advantage mo, napapanood ka on stage. Kumbaga performer ka talaga. What if yung mga kaopisina mo, ordinaryong tao? Ayun, mga ganun din. Ganun din, niyayaya rin nila lumabas. Tapos pag pumayag, may pag-asa. May pag-asa. Yun na yun. Pag hindi, ibig sabihin wala. Hindi pinapansin. Tapos usually sa mga party, yung mga year-end party, yan yung pag nagkakalasingan, yan na yun. Yun yung nag-aaminan na. Na parang yayain sana kita lumabas, mga ganon. Eh, yung mga yung mga, bakit uso yung mga, eto, stereotype, hindi ko nilalahat. Uso daw yung may karelasyon ka na, may asawa ka na, tapos nagjojowa-jowa ka pa sa opisina. Ano kasi yan, sa akin, tingin ko, especially rampant yan sa panggabi. Kasi, ewan ko bro ang call center, especially yung panggabi, iba yung behavior. Parang ibang mundo. Parang nasa ibang mundo sila. Tama nga naman kasi pag uwi nila, asawa nila tulog. Or papasok. Sila patulog pa lang. So, ang tendency, behavioral-wise, lagi mong kasama, either ka-team mo or ka-opisina mo, doon kayo nagkakaroon ng... Nagkakadevelopan kayo. Lalo na kung type nyo isa't isa. Doon kayo nagkakalibugan. Doon yun sa may nagpapahingahan kayo sa sleeping quarters, ganyan. Siguro. Pero usually naman ang kilala ko, chumi-check-in na. Yung mga outing-outing ng yun, kasama BPO. pa yun. Tuwing kailan ba yung outing-outing na yan? Honestly ako, hindi pa ako nakasama. Ever. Outing, hindi kasi sobrang busy ko sa banda. Pag weekends, banda na ako. So hindi ka sumasama pagka nagyayaya sila? Hindi ako nakakasama ng outing masyado. Pero, sa amin kasi, pang umaga, hindi masyadong ganun karampant. Yung mga panggabi, oo. Ano naman yung kwento ng mga friend mo na panggabi? Usually, pag nalalasing, yun na. Nalalasing pupunta na sa kwarto, pag nasa magkatabi outing, na sila. ganun din? Ganun, pag outing, ganun. Lalasing, ganyan, tas yun, magkatabi na sila. Sisimulan sa mga pabiro-biro, pag sumakay, ganun. Pag sumakay, yun na yun. Actually, galing mo dun, Paano mo nalaman yun? Yung mga ganun. Sabi mo sa akin, Ako na naman. Ako na naman. Hindi yung kwento mo sa akin, Ang linis mo na naman, Stan. Lagi na lang. Ang linis. Hindi, kumbaga, does it apply sa panahon ngayon? Kasi may mga Gen Z na, millennials na yung mga... Actually, hindi ko alam yung behavior ng call center ngayon, Ewan ko. I-comment nyo naman, yung sa mga nanonood. I-comment nyo. Ano yung, same behavior ba yung BPO ngayon? Hindi kaya yata nagtatanong sa mga friends mo na nandun ngayon. Eto nung mga panahon na good 2006, idea, tatanong diba? So, ngayon, di natin alam. Ito yung mga panahon ni Tio Bray. Ano to BPO ko 2006 until 2014. Naalala ko. Pero, ang dami kong natutunan doon, sobra. Sobrang yung pagdiskarte sa trabaho, lahat sa BPO. Disiplina. Pati yung corporate. pag-ipon. Di ba? Paano ka nag-transition from being a band member to becoming Tio Bray? Okay. Sa akin, nag-OFW pa ako. May kwento pa yan. Nag-Dubai ako. Hindi ko naman talaga trip mag-Dubai, pero siyempre, umibig tayo. May sinundan ako doon. Yan, hanggang sa nagiwalay kami, umuwi ako dito. Okay. Pagbalik ko dito, okay naman. Nagtatabaho ako ng club manager ako ng isang
fitness company na gym. Kasi yun ang work ko sa Dubai eh. So yung Ako baga nang kapag-apply ka na. yung boss ko sa Dubai, ni-refer ako dun sa gym na to dito. Pero ano yun yung unang trabaho mo? Gym, instructor? Hindi, ako, sales. Nagbebenta ka ng gym membership. Oo, okay. yun yung work ko, naging work ko sa Dubai. So, pag-uwi ko dito, yun, nangyari yung pandemic. So, walang trabaho, walang tapos wala pang gig ng banda. Oh. So, wala kang malabasan ng creativity. Yung friend ko, na isang TL din dati, yun nga, si Tony, kinonvince ako na, kasi yung at that time, bagsak lahat eh. Parang, walang ginagawa yung mga tao ngayon. Lahat may side walang work. hustle. Putang ina, naghiwalay pa kami ng jowa ko. Depressed ako. So, sabi niya sa akin, ba't hindi ka kaya mag-vlog, Brian? Sabi niya sa akin. Sabi ko, ayoko at that time, ayoko yung sa harapan ng camera. Gusto ko yung meron lang ako. Halimbawa, ikaw, nasa likod ako. Tapos parang magdi-direct or whatever. Parang ganun lang yung gusto ko. Behind Pero the gusto scenes, ko yung social media. Pero siya, napush niya ako na parang, kasi napapanood ko yung ganyan, kayang-kaya mo din yun eh. Sino mga napapanood niya? Sina Kong, ganyan. Kaya mo din yun eh. Sabi niya. Sabi ko, sige nga. Sabi ko sa kanya, gusto ko nga, motivational content. Natawa siya. Yung motivational content, yung gago-gago mo. Hindi yun ang papatok. Yung mo. Yun ang papatok. Yung katarantaduhan mo, yan ang papatok. Di sabi ko, sige, ginawa ko. Sinipulan ko na. Yun, doon na nag-start. 2021 yun. January 1, 2021, nag-decide ako, sabi ko, magko-content ako, mag-YouTube ako. Hindi ako titigil hanggat hindi ko na-achieve yung gusto ko. Ano yung unang content mo na pumatok sa viewers? Actually, sa YouTube, wala eh. Sa TikTok. Ano yung una? Yung nauusong nagtuturo-turo. Alam mo yun? Tapos may lumalabas na text. Ano yung mga tinuturo-turo mong text yung na yun? parang halimbawa, nahihirapan ka bang umihi? Mga ganon. Yung nagbibihis doktor ako. Nahihirapan ka bang umihi? Ganyan. Tapos, hirapan ka bang umihi? Tapos may na ba? Ganyan. Deserve mo yan. Napakamanyakis mo eh. Yung mga ganon. Yung mga ganong lang. Kung hindi ko alam yung content ko. Basta gusto ko lang yung nakakatawa. Paano nag-transition to interviewing sexy stars or yung mga car show models? Gusto ko skit. Okay, so nag-skit ako. Pero hindi lumulusot yung skit ko. Until one time, yung friend ko, si Dayan, shoutout sa'yo, may-ari ng T-Radio, sabi niya sa akin, Brian, mag-interview ka nga ng mga, punta ka dito sa event na to. Calyecon yun eh. So, andun yung Team Tambay, sina Pio, tapos madami pang iba. Mag-interview ka, ito yung mga questions. Subukan mo lang. Sige, ginawa ko. Habang nag-i-interview ako doon, nag-interview din ako. Sabi ko, subukan ko na kami, mag-interview din ako ng babae sa labas. So, wala akong maisip na question. Nag-isip lang ako parang tito o fuckboy, simp o simpleng manyak. Tapos, anong gusto mong rap, mabilis o mabagal? Kasi rap, yun eh. So, nagtanong-tanong ako ng babae, nag-interview din ako. Tapos pag-uwi ko, pinakita ko na doon sa mga, kay Nomer, kay yung clips. Sabi ni Nomer sa akin, uy, parang bagay sa'yo yung interview. Pero ako, siyempre, matigas ulo natin, hindi. Parang skit ako eh. Ano yung mga skit mo nun? Mga kung ano-ano lang. Nag-iimbento kami ni si Boss GK, yan. Yung mga kasama ko mag-skit. Mga parang gusto ko yung mga 90s skit eh. Mga ganon. Parang palibasa lalaki. Oo, parang ganon. Mga ganong skit. Parang kunyari, manyak-manyak ka na. Yun. Basta gusto ko nakakatawa. Kasi yung Tio Bry, minold ko talaga sa character ni Joey Marquez. Dahil kasi tawang-tawa ko kay Joey Marquez. Lalo na yung mga flavor of the month. Yung mga luma niya sine. Tawan-tawa ako dun. Doon pala nakikita ko na yung yung parang inspiration mo. May mga manyakis talaga na na karakter. Yun. So, ko, nilagay ko yung niya nun. Tapos, in-upload ko yung Tito o Fuckboy. Nag 6 million sa Instagram. Sabi ko, baka na lang. Pero parang sabi ko, hindi pa rin ako convinced. Makulit pa rin ako. Ano yung nanalo? Tito o F-boy?
doon nga na-discover, ang dami nga nagkapag-asang tito dahil sa question na yun eh. At Kasi tito ang mga nanalo. tito ang gusto, hindi scripted yun. Oo. Yung mga bata, tito ang pinipili. Bakit daw? Matured, pero syempre, pera din siguro. Ganyan. Mm. Pero yung sinasabi naman nilang tito, hindi naman yung mukhang masyondang tito. Yung titong maayos naman yung itsura. Sinumpeg Siguro. kung artista na tito. Jan Estrada. Yung maayos. Yan, Sino? ikaw. Yan, maayos. Kakaibang tito naman si Jan Estrada, matangkad yun na model eh. Yun nga, yung kumbaga yung tito na hindi mukhang tito. Okay. Pero yung alam mong tito na siya. Para mga 33 years old lang, kagaya ko, ganun. Oo. Breathe in and out. You deserve peace, and sometimes peace starts with a clean home. With CleanWorks, you don't just get a spotless space, you get mental clarity. Professional cleaners, systematic service, hygienic, safe, and stress-free. Let CleanWorks handle the mess so you can focus on what truly matters. Rest, family, or just your time. Clean space, calm mind. Book now at CleanWorks PH on Instagram or Facebook, or call 0966 200 6910 to schedule your cleaning. Because self-care starts at home. Ako wala, 31 lang. Sinungaling. Ikaw ang kuya ko eh. Sikat ka na eh. PHM pa lang, sikat ka na eh. Namibili lang ako nun. Nung bata ka kasi, bata rin ako nun. Kaya ganun, ha? Oh. Ngayon, anyways, di pa rin ako convinced. Nandun ako sa takeover, sa bar ni, shoutout sa'yo, Jive, di ba? Nandun ako sa takeover, kami kasi tumutugtog. So si Jive, yung friend ko, yung owner nun, pinush ako, Bray, interviewin mo nga si Jay, ganyan. Sabi ko, ayoko pa eh, tinatamad-tamad pa ako. Pero, interview mo. So in-interview ko, sabi ko kay JJ, mo ako ha, kulitin natin ha. Sabi ko ganyan. Sobrang kinulitan ni Jay talaga na nabash ako ng todo. Bakit ano ba sinabi sa niya? interview. Tinanong ko kasi siya, parang, yung sa likod ng mga tala, di ba, kahit sulyap lang daan na, di ba? Sabi ko yung sa likod ng mga tala, suso ba ni dam na yun? Tinanong ko siya. Sabi ni Jay sa akin, parang, depende yan sa mga nag-iisip eh, pero yung mga bastos na katulad mo, na ganyan mag-isip, yun. So nagalit sa yung mga fans ni Jay. Nagalit. Kasi parang kinulitan lang naman niya eh. Oo, kinulitan niya. Nagalit sa akin. Naming So yun. Nung nakita ko yun, sabi ko ito na. Sabi ko ito ng content ko. So haters talaga ang inaantay mo, hindi yung mga papuri. I mean, yung yung nakita ko lang na confirmation, ang pumapatok interview ha. Pero yung skit ko hindi pinapansin. Okay, interview na ang gagawin ko ngayon. So yun na. Nagsimula na akong pumunta sa mga car show. Hanggang sa medyo na ko naman na kasi magaling. Parang mahilig ako makipagkwentuhan. So, bakit hindi ko kunan ng camera yung kwentuhan, tapos lagyan lang ng mic, nag-move na ako sa podcast. So, yun na. Hanggang ngayon. Yun na. Okay, podcast na nasa YouTube din, di ba? Ito yung Tio Bray, tapos meron ka pang Do You Think? So, ano yung pinakaunang pumatok na interview mo dun sa podcast mo? Sa mga girls? Salome. Talaga? Yung unang episode ko, Salome kagad. Patok kagad. Salome. Because you have the following from TikTok na. So, ang uso doon ngayon... ko binalikan. Ito ang advice ko sa mga nagko-content. Huwag kang dediretso sa YouTube. Or kung mag-YouTube ka man, bombahin mo yung TikTok. Pag na-made mo yung TikTok, bombahin mo sa Facebook. Well, ngayon, iba na pala. Pwede nang sabay. TikTok, Facebook, bombahin mo yung Reels. So, kumbaga sinasabi mo, ang TikTok, doon na nanggagaling mga followers. Yun. Okay. Kasi mas nagbibigay ng reach yun kaysa YouTube eh. Tsaka yung Facebook and Instagram. Okay. Basta sipagan mo lang yung Reels. Yun. Pag na-build mo yun, mapapalipat mo sila sa YouTube. Okay.
Hindi yung ginawa ko dati, YouTube, ang tagal. May inip ka lang, mabe-burnout ka, So, ma-dishearten nag-TikTok ka muna. Nag-TikTok muna ako. Doon mo nilagay yung mga interviews mo and then nilagay mo sa YouTube, nilagay mo nilagay sa ko sa Facebook, gano'n. Nilagay ko sa Facebook. Noong nakarami na, YouTube muna. Oo. Hindi pumapatok. Nag-TikTok muna ako. Dumami yung TikTok, okay, nag-Facebook ako. Daming problema ng Facebook, ang arte. Okay. Nilipat ko na. Binalikan ko na yung YouTube. Nung binalikan ko na yung YouTube, yun na. Dami ng... Which is, hindi siya yung traditional na ginagawa ng mga tao. Kasi, back then, bagong TikTok, di ba? Hindi natin alam doon na pala mapasok yung mga followers, yung mga nanonood. Pero, yung mga nanonood sa TV, minsan naka-YouTube. Hindi sila naka-TikTok doon. Ang advantage ng TikTok, sa telepono, kahit saan, pwede mong panoorin. Oo. Di ba? Pero yun nga, ito na ang TV ngayon. Oh, how long is the content sa TikTok versus yung content mo sa YouTube and podcast? Well, depende. Iba-iba. Pero dati, nauso yung 15 seconds, 30 seconds. Tapos umabot sa 1 minute, 1.5 minute. Ngayon, bumabalik na naman sa less than a minute. Yung mga nasa TikTok. Oh, TikTok tsaka Facebook. Oo. Reels. Reels na ngayon. Ang Facebook noon, inabot ko pa yung 3 minutes na video. Dapat. So ngayon, Maiksi lang. Reels na, maiksi. Because of the attention span ng mga Attention span, viewers. which is- mas dumali nga for me. Lalo na yung Facebook. Basta masipag ka lang mag-reels. Mabilis. How many times do you upload Ngayon? in a day? Oo. Noong nagsa-start ako dati, 5. TikTok sa isang araw. Pero ngayon, bumalik ako sa, ang do you think, 3 reels isang araw. Ang Tio Bray Podcast, ganun din. 3 reels isang araw. Tapos sa YouTube, Tio Bray Podcast, 3 episode sa isang linggo. Ang do you think, 2. Na episode sa isang Masipag ka linggo. Tapos, Oo, yun yung mga talaga. nasa TikTok, sa isang araw, Oo. 3 to 5 a day. Oo. Ganon. Sa Facebook, ilan? Facebook, ganun din. Ganun din. 3. So, kung ano yung content mo sa TikTok, nilalagay mo na sa Ganun, Facebook, Facebook. nilalagay mo na sa Instagram, Oo. ganun na. Ganun na. Anong natutunan mo sa dami namin ng sexy stars o ng mga models na na-interview mo? Anong natutunan mo tungkol sa babae? Natutunan ko tungkol sa babae, sa kanila, magandang question, ang dami. Pero, isang major na sa akin is, unang-una, wag kang ma-offend kung sinasabi nilang gusto nila ng maperang lalaki. Okay. It's because iba yung practical sa gold digger. Malaman mo naman yun eh. Tsaka yung background din kasi nila, baka hindi sila ganun kayaman, Oo. naranasan nila yung ganung buhay. Oo. Pero in reality naman, mga tatay natin, hindi naman broke mga tatay natin eh. Oo. Provider mga tatay natin eh. So, wag kang ma-offend na ganun because yun yung tama. Lalaki talagang nagpo-provide Oo. sa babae. 100-0 nga eh. Hindi nga, wala nga, yung 50-50 ngayon lang nauso yan. Oo. Pero dati 100-0, tatay mo nagpo-provide, nanay, bahay, So, yun talaga. Isa sa mga ko. Tsaka, malaking factor sa kanila ang mabango, ang hygiene. At Dental and yung physical dental oral at yung mga physical, ganun na. Yun ang ang babae, hindi talaga sila, well, advantage kung gwapo, pero kung hindi ka namang gwapo, daanin mo sa personality, sa utak, at pagiging lalaki, tapos yun, sa grooming, hygiene. Oo. Yun So, ang they natutunan. look at the physical pa rin. Diba? Saka yung, sino pa yung magaganda, sila yung madaming insecurities. Ganun. Kasi alam nilang yun lang yung meron sila. Okay. So, totoo yung sinasabi ni Andrew E. Na, Humanap ka ng pangit. malabo sa lalaki yun eh. Mahirap sa lalaki. Pero sa kasi babae, tayo, visual eh. Sa babae pwede. Oo. I mean, hindi naman pangit. I mean, presentable. Okay. Kahit hindi ka good looking, basta mukha kang tao, hindi ka mukhang basahan, Yun. okay yun. Okay yun. Mabango, Tapos, yung utak, Kailangan smart. Oo. May natutunan sila. may natututunan sila. Tsaka, women respond to strength. Strength, Sa hindi akin. lang yung physical, Hindi physical. Kumbaga parang strong ka na, strong individual. May iiyakan ka niya. Oo.
Hindi yung ikaw pa yung iyakin. Hindi yung ikaw yung magpapaiyak sa kanya. Ganon. Okay. Yun. So, yung mga ginagawa ng mga nasa call center, shoulder to cry on, bakit yung mga iba dyan? Stick to ride on. Oo. Bakit dyan yung mga iba tina-target yung mga, hindi ko gine-generalize iba't na-target yung mga SM. Anong SM? Single mom. Ay! Oh. Kasi kahit ako gusto ko rin single mom eh. Bakit? Sa akin ito in reality ito yung sa akin. Dati pa naman. Ang single mom kasi, ang problema niyan, totoong problema na. Tangible na problema. Hindi yung problemang, hindi man problema yan eh. Hindi yung mabababaw. Oo. Ganon. Tapos, ano na yan? Matured na mag-isip. Karaniwan, Oo. I mean, dati to. Pero ngayon, may mga single mom na rin kamote pa din eh. Kaya parang kaya ka naging single mom eh. Ay, wag ganun Hindi po lahat Hindi po lahat. Hindi po lahat. Pero merong mga irresponsibleng single mom ngayon. To be honest, sorry. But I'm just, Oo. yun. So, yun, sa akin, yun ang gusto ko sa single mom. Saka kumbaga, wala nang paligoy-ligoy. Pag magliligawan kayo, sa akin, okay, single straight mom, to the point pero na. nakikita kong responsible Oo. sa mga anak niya. Yung hindi ako yung uunahin niya yung anak niya over me. Yun ang sexy na single mom. Pero yung single mom na palagimik, iniiwan lang yung bata sa mag-ingat-ingat ka dyan. Okay. So, dapat, ingat din yung mga boys, yung mga empleyado. Oo. Kasi may mga estilo rin yung mga girls na peperahan din yung mga lalaki, di ba? Oo. Ano yung mga style na ginagawa sa'yo? Siyempre, kaya namin ko inekwento ito, mga immortal, para alam nyo rin, hindi kayo maluloko. Unang-unang budol ng mga babae ngayon, napapansin ko sa status, sa chat. Craving McDo. Nagpaparinig. Yung mga ganon. Oo. Scam yan. Huwag kayo magpapaano dyan. Scam yan. Pag binigyan mo siya ng cravings niya na wala pa naman siyang nabibigay sa'yo na attention or whatever, ano ka niyan? Simp ka. Ano yung sabihin ng simp? Simp. Yung parang kumbaga puppy dog ng mga Parang inuuto-uto ka lang. Inuuto-uto ka lang. Oo. Ganun ka lang ng babae yan. Number 1 modus yan. Oo. Yung mga, wala nga akong pang-grab eh. Paparinig. Paparinig. Ilibre mo sila. Oo. Ganon. Yun na. Tapos yung first date, hindi man lang nag-offer. Na maghati kayo. Oo. Or yung parang babayad siya ng Hindi ko naman siya pagbabayarin. Pero it shows breeding for me na nag-offer siya. Hati tayo dito. Ay, hindi. Yun ang sa akin. Yun. Oo. Ano pa yung iba? Ang hirap pumunta dun eh. Ganyan. Gagawin ka utility boyfriend. Para kang gagawing driver. Oo. Yan, ingat ka sa ganyan. Pwede mo namang gawin yun. Kung at least jowa mo, or sorry to say, pero medyo may nangyari na sa inyo, or may connection na. Oo. Alam mo yun, she's being good to you, why not? Pero yung simula pa lang, wala pang ang first date, wala pang ang, alam mo yun, wag muna. Paano yung mga humihingi-hingi? Kunyari, ikaw, meron ka naging kaibigan, nakalandian mo ng konti, yung sa chat lang, kwentuhan lang, humihingi na, uy, libre mo naman ng kape, mga ganyan. Budol ba yun? Sa akin, hindi. Okay lang naman yun. Yung libre lang ng kape. Honestly, sa akin ngayon, wala na yun eh. Kumbaga, okay lang din naman sa akin yung Pero, ang babae kasi, mas nire-respeto nila yung mga lalaking hindi nila namamanipula. Ay, parang nagsasabi ng no. Oo. Yun eh. So, set your boundaries sa akin. Alam mo na yan eh. Set your boundaries sa lalaki. Lalaki, babae, it applies it so, applies. May mga lalaki rin nagpapalibre. Oo. Sa mga babae naman, huwag ka naman magpabembang sa unang date. Diba? Number 1 red flag yan. Yung binijay ka kagad sa unang date. Red flag yun. So, pang ilang date dapat? Ha? Pang ilang date Mga dapat? 5. Mga 5. Yan. Pwede na yun. Pero yung unang date, ginubo agad, patay. Pagka yung pang 5 date, paano magkakayayaan? Ha? Paano magkakayayaan sa pang 5 date? May mga yan. Kwento lang to sa akin sige, ng kumpare ko, si Stanley Chi. Ay, hindi ako. Hindi ako. May calibration yan. Calibration. Pagsakay ng kotse. So, saan tayo? Sabihin niya, ikaw bahala. Sabihin niya.
Tetest mo muna. Siyempre, kailangan mo ng siguradong ano. Oo. Ako bahala. Baka mamaya, kung saan kita dalhin yan, baka hindi mo kayanin. Pag nag-reply pa rin, ikaw bahala. Ngumiti. Yun na. Alam mo na. Saan kayo pupunta niyan? Sa Baclaran. Church. Oo. Akala ko kung saan sa Baclaran eh. Sa langit na punta nyo. Ganun yung mga senyales na mapahig. Paano kung wala kang kotse? Ha? Paano kung wala kang kotse? Grab. Oo. Oh. Hindi, syempre, alam mo kung saan kayo pupunta, di ba? Ay, mahirap yun pag wala kang kotse. Oo, diba? Anong goal? I-goal mo magkakotse. Bilang lalaki. Mahirapan ka sa Grab. Mahirap. Mahirap. Siyempre, ipipin mo? Siyempre, ihahatid mo na. Oo. Saan mo gusto next pumunta? Ang hirap nun. Hindi ko rin maisip. Wala pa akong hack. Uuwi na ako. Ganyan. Hirap eh. Walang, walang sige, hack eh. So, eto. Sa 2 episodes na nag-guest ka rito, anong gusto mong i-share sa mga listeners ng Underpaid, sa mga nanonood? Okay. Sa akin, lalaki ba, babae? Lahat. Lahat. Mga immortal. Okay, sa mga immortal sa akin, galingan mo yung ginagawa mo ngayon. Kung hindi ka masaya sa ginagawa mo sa work mo, bakit ka nagsistay dyan? Gawin mo yung gusto mong gawin. Yung passion mo, yung magpapasaya sa'yo. Kasi pag inuna mo yung excited ka araw-araw sa work, excited kang katulad nito, excited tayo dito sa hindi mahirap gumising ng umaga kasi gusto mo naman yung gagawin mo. Saka masaya kang kausap, pare. Yun. Ikaw din. Idol nga kita eh. Ang dami kong nabasa sa one night stand. Ang tagal na yun, mga pare. style. Pero alam ko kwento lang din sa'yo. Hindi na alam ng mga listeners natin yun. Nakaraan na yun. Yun. So, galingan nyo lang. Galingan nyo. Siguraduhin nyo sa industry nyo, kayo yung maging pinaka. Kasi pag pinaka, ikaw yung pinaka dun sa industry na yun, ang makakatrabaho mo, mga pinaka din. Like ako ngayon, in-struggle ko maging pinakamanyak. Pinaka. Pinakamanyak. Pinaka kahit papano sa podcast. Maging isa sa pinaka, ang nakakatrabaho ko ngayon, pinaka. Diba? Parang ganun. Pinakamalinis ang nakatrabaho niya ngayon. Yan. Sabi niya. Dali lang may VIP. Pagtingin ko Ay. Pag nakikinig kayo nun isang episode, malalaman nyo. Pero naka-blip. Naka-blip. Please subscribe to Tio Bryce Podcast. Yes, salamat. Sa mga kanyang YouTube channel. Maraming salamat, Tio Bry. At pinaunlakan nyo kami rito sa mga itong mga immortal na listeners natin na iniidolo ka. Ikaw talaga ang patron saint ng mga manyak. Ng mga manyakis. Basta ikaw. Hindi ko alam, ang inspirasyon mo pala si Joey Marquez. Na isa sa mga patron saints din ng mga manyakis. Patron saint din yun. Thank you guys. Subscribe to Underpaid and Suplado Motors. Thank you, Tio Bry. At sana maulit itong guesting mo. At syempre, anytime. Anytime na kami naman mga immortal ang mag-guest sa'yo, walang problema. Yan. So there you have it, guys. For Tio Bry, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. Breathe in and out. You deserve peace, and sometimes peace starts with a clean home. With CleanWorks, you don't just get a spotless space, you get mental clarity. Professional cleaners, systematic service, hygienic, safe, and stress-free. Let CleanWorks handle the mess so you can focus on what truly matters. Rest, family, or just your time. Clean space, calm mind. Book now at CleanWorks PH on Instagram or Facebook, or call 0966 200 6910 to schedule your cleaning. Because self-care starts at home. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.